Mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayong araw na ito, mga mahal kong kaibigan, mga lalabs ko, mga brothers and sisi ko, amigas y amigos, samahan niyo ako sa panibago na namang menu na ihahain ko sa inyo kung saan ito ay napakasimple, affordable, pero masarap at masustansya. Ayan, ipakita ko sa inyo ang aking mga ingredients na hindi ko alam, baka hindi nyo rin alam na pwede pala ito sa ganitong loto. Pero kung Ilonggo ka, alam ko na, alam mo itong ganitong klase ng pagluluto. Ayan, tara samahan nyo ako at magluto tayo. At ayan na nga guys, meron ako ng gulay na pinakamagalang na gulay sa lahat. Ang gulay na opo. Opo, o di ba? At dahil season ng opo ngayon, siya ay murang-mura. Sa halagang 30 pesos pag medyo mataba at mahaba, 20 pesos pag medyo maiksi at mapayat. Ayan. At meron tayong sibuyas, bawang at kamatis. Tapos meron akong napakaliliit na hipon na hindi pa masyadong lumaki. Charot. Wala akong nabiling medyo malaki-laki kaya yan lang. At ito ang aking isasahog dyan, ang munggo or green beans. Ayan guys, gisa-gisa lang natin yan. Napakasimple, walang daming arte, pero masarap yan at masustansya. At siguro baka hindi nyo pa alam na pwede pala yung ganito kasi ang alam ko sa mga, lalo na sa mga Katagalugan ay gisa lang ng opo kung opo, munggo kung munggo at iba naman ang hinahalo. Pero hindi na natin patatagalin na. Tara na, samahan nyo ako, magluto na tayo. At ayan, dito nga sa ating kawali, nagpainit na tayo ng mantika, kaya ilagay na natin yung ating bawang at sibuyas, or isasabay ko na sila lahat. Ayan, siguro naman ay hindi naman sila kakagulo dyan. Diba mga kaibigan ko, mga Sisi Love, bread and sisters. Ayan, gisa-gisa lang natin yan siya guys hanggang sa maluto na yung ating kamatis, yung ating mga pinanggisa dyan. At pag ganyan na nga yung ating texture ng ating kamatis, ibig sabihin ay luto na siya. Kaya itambog na natin tong ating hipon na very very cute. Pero talaga nga naman, masarap naman ang lasa niyan kahit malilinggit lang siya. Ayan, at gisa-gisa lang natin yan. Ngayon sa medyo maluto-luto siya para medyo matanggal yung lansa niya. Yan, dyan lang muna siya. Stay put ka lang dyan. At ngayon, isunod na natin yung ating magalang na gulay. Ayan, sana lahat ay kumakain ng opo para marunong sumagot ng opo ma, opo pa, opo la, opo lolo. Ayan, pasensya na kayo kung ang kamay ko ay sumusunod sa aking niluluto. Ayan, ganyan lang. Gisahin ko lang muna na maayos guys ha. Alam niyo naman na yan. At ganyan. Pag ganyan na yung texture ng ating paggisa, texture talaga, itsura ng ating ginisa, ilagay na natin yung ating green beans. Ayan. Nilagay na natin siya kasi hindi ko siya talagang pinabukang kanina ng husto kasi para paggisa ko dito, hindi siya yung lamog na lamog. Mayroon pa tayong makakagat na konting ng ating green beans. At ayan, haluin na natin yan. Halo. Ayan. Tapos, pakuluin na natin siya ng konti bago natin lagyan ng konting sabaw lang guys kasi itong ating battle gourd in English. Wow. Ibig ko sabihin pala, nagtutubig siya kaya mamaya na natin siya lagyan ng sabaw. Ganyan lang muna siya dyan. Halo-haloin ko lang yan dahil medyo nahirapan akong maghalo nang nakahawak ang isang kamay sa cellphone. Ayan. Okay. At ayan. Ito na yung kanyang sabaw. Kukunti lang yung kanyang sabaw. Kaya lalagyan ko siya ng sabaw. Ang aking itutubig sa kanya guys ay yung hugas bigas. Yung pangalawang hugas bigas. Yan. Tansyahin lang natin na hindi siya masyadong dumami yung tubig. Kasi ayaw naman natin na lumulutang sa sabaw yung ating ginisang opo sa munggo. Yan. Sakto na yan. At lagyan na natin ng pampalasa. Ayan. Isang piraso lang po yan guys ang nilagay ko. Hindi ko nilagyan ng buong 3 piraso. At lagyan na rin natin ng asin para may lasa na siya. At mamaya antayin na lang natin kumulo. Saka titikman natin. Mabilis lang maluto itong ating opo na to. Kaya hindi natin siya kailangang tagalan. Antayin lang natin kumulo siya at titikman natin kasi
Pag medyo luto-luto na siya, hindi na, yung parang half cook siya, ay i-off na natin yung ating kalan kasi mga luluto siya sa sariling init niya. Oh, di ba? Sana lahat maluluto sa kanyang sariling init. Sabay ganun. Okay guys, at sige. Antayin natin na kumulo ang kanyang sabaw at hindi ang aking dugo. At ayan na nga, buksan na natin ang ating ginisang upo sa green beans with shrimp. Ayun. Ayan, luto na siya guys. At pwede na natin siyang hanguin. Ayan, di ba? Dumami na yung kanyang katas. Although ang nilagay ko lang ay halos isang baso lang yung kanina. At ayan, titikman na natin. Siyempre, ito yung pinaka masarap na portion sa pagluluto, ang tikiman. Oh, sarap. Diba? At kung may natutunan naman kayo sa bagong reseping inihain ko sa inyo, huwag naman po kalimutan sanang mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Like and share. Pwede po ba? Palambing naman dyan. Mainit siya. Wow. Perfect. Haha, sarap. Ang sarap ng lasa pero kulang pa sa asin. Ayan, konting asin na lang yan. At ayan na. Ayan na, luto na ang ating ginisang upo sa munggo at hipon. Ayan guys, maraming salamat. God bless us all and Jesus loves you. And amiga ning Ma'am Shining or amiga ning Mix Vlogs loves you. Have a good day po. Thank you.